Paggamas na naman nga ng damo at pagpapainom sa baka ang ginawa namin dito sa taas ng bundok. Bukod sa pagpapakain ng baboy at manok, nagtiba rin pala kami dito ng isang buwig na saging na hindi kayang tagalan ng hawak ni Papa dahil sa sobrang daming langgam. Mga bandang 2:00 siguro to ng hapon bago kami umakyat sa taas ng bundok ay lulutuin ko na muna itong binili ng kapatid ko na tapioca o pearl. Nagpakulo pala muna ako dyan ng tubig saka ako nilagay itong mga pearl at first time ko lang din palang magluto nito ngayon. Binasa ko lang yung nakasulat sa plastic nito kung paano siya lutuin. Para ka lang din pala nagaluto dito ng sago, yun nga lang, kailangan mo lang talaga tong halu-haluin para hindi siya magdikit-dikit. May binili din pala ang kapatid ko na powdered milk tea at ang flavor daw pala nito ay taro. Tinimpla ko na siya dito sa pitchel saka ko siya nilagay dito sa may dinurog ko ng mga yelo. Sakto lang din sa tamis yung timpla na ginawa ko dyan para hindi kami mabilis maumay. At sunod ko na nga nilagay dito yung mga pearl. Hindi na rin pala ako naglagay dyan ng asukal pa dahil yung powdered milk tea kasi ay matamis na. Pagka ganitong mainit ng panahon, talagang ganito ang masarap kainin o inumin. Pagkatapos nga namin uminom dyan ng milk tea ay naghahanda na naman kami dito ni Mama paakyat sa taas ng bundok. Mga tubig nga na nasa galon ang bibitbitin namin ni Mama paakyat sa taas ng bundok. Yung iba dito painom sa baka at yung iba naman na iiwanan lang namin sa kubo. Mag-aalas 4 na nga to ng hapon nung umakyat kami ni Mama dito sa taas ng bundok, pero kahit na hapon na ay mainit pa rin talaga sa daan. Pagkarating nga namin dito sa kubo ay nagpahinga lang kami dito ng saglit at maya-maya nga lang din konti ay tumayo na dyan si Mama at pupunta naman siya ngayon dun sa baka na paiinumin niya. Si Mama ang magpapainom ngayon ng baka dahil yung bunso ko kasing kapatid ay baka gabihin na naman daw ng uwi galing sa school, kaya si Mama na lang muna ngayon na magpainom. Ang dami nga talagang uminom ng isang baka na to, halos isang timba. Partida ha, wala pang asin yan. Lalo na siguro kung may asin, mas marami siyang maiinom. Iniwan ko na nga muna si Mama doon sa pagpapainom ng baka at pumunta na ulit ako dito sa may gilid ng kubo para magtadtad at maggamas na naman ng mga damo. 2 araw akong hindi nakaakyat dito sa taas ng bundok gawa kasi ng sila Papa tsaka yung kapatid ko ay saglit lang dito sa taas. Magpapainom lang sila ng baka tapos uuwi na rin kaagad. Ngayon naman kaya ako nakaakyat kasi kasama dito si Mama sa taas ng bundok. Kapag kasama kasi si Mama, medyo matagal sila bago bumaba. Sobrang init pa rin talaga at sobrang banas kaya tinigil ko na rin dyan yung paggamas ko ng damo at pumunta na nga lang ako dito sa kubo para tingnan kung may hinog na ba yung mangga. May bagong pitas kasi ulit sila Mama na mangga at nilagay nga nila dito sa karton. Yun nga lang, pagkatingin ko ngayon ay mga hilaw pa. Yung saranggola pala na ginawa ni Papa noong nakaraang araw ay inakyat na nila dito sa taas ng bundok, pero hindi nila mapalipad ngayon gawa kasi ng kapag ganitong oras ay hindi masyadong malakas ang hangin. Bago pala kami umakyat dito kanina sa taas ng bundok ay nauna nang umakyat sa amin si Papa at ang ginagawa niya nga kanina pa ay naglilinis din siya ng mga damo dito sa may gilid ng kubo. Magatingin nga rin sana ako dito ng hinog na langka, kaya lang pagkapunta ko naman dito sa puno ng langka ay nakita ko yung mga bunga niya na halos lahat ay nagkandabulukan na. Kaya nagkaganyan yung mga bunga niya dahil yung puno niya ay natuyot na. Unti-unti na rin palang tinataga ni Mama yung mga natumba na puno gawa na nangyaring sunog at ang gagawin nga dito ay iuwi sa bahay at gagawing panggatong. Pauwi na nga kami nito lahat sa bahay nang meron kaming nakita dito na isang puno ng saging na tibain na ang bunga. Bihira na lang kami ngayon makapagtiba ng saging gawa kasi ng tag-araw na natutuyot na yung mga puno. Kaya itong isang natiba namin na to ay hindi na namin to ibebenta. Pagkain na lang namin dito pang konsumo. Sobrang dami nga nalanggam ng isang buwig na to kaya nagmamadali dito si Papa na buhatin to at ilagay dito sa isang gilid. Hindi naman nangangagat yung mga langgam na itim na yan, kaya lang maririndi ka naman sa dami nila at ang bilis nilang gumapang. Sa dami nga ng langgam niya, hindi na muna namin siya iuuwi sa bahay. Iiwanan na lang muna namin dito sa may tabing daan. Gusto ko rin palang ipakita sa inyo kung ano yung laging ginagawa ni Mama pagkarating dito sa bahay galing sa taas ng bundok. Pagkarating dito sa bahay, ito palagi yung ginagawa niya. Naghihimay siya ng mais na ipapatuka niya doon sa mga alaga niyang manok. At habang naghihimay nga si Mama dyan ng mais, yung mga alaga niyang manok ay nag-aabang na rin doon sa hinihimay niya. Nakakatuwang tingnan dahil yung mga alagang manok ni Mama ay marami na. Ngayong taon kasi ay marami siyang napapisa ng mga itlog dahil nga sa 2 sako na napulot namin ni Mama na mais noon, kaya marami siyang pampatuka ngayon sa mga manok. Kapag maraming pagkain ng manok at lagi silang busog ay masipag din sila at marami kong mag-itlog. Pagkatapos ng pagpapatuka sa mga malalaking manok ay eto namang baboy ang papakainin ni Mama. Yung mga nakikita nyo pala na mga kalat sa loob at labas ng pagkainan niya ay yan yung mga natira sa kinain niyang mangga. Busog-busog lang din talaga lagi ang baboy na to kasi kanina kakatapos niya lang magmerienda ng mangga tapos ngayon pakakainin na naman siya. Matapos pakainin ng baboy ay eto namang mga sisiw ang pakakainin ngayon ni Mama. Yung pinapakain pala ni Mama sa baboy at saka sa mga sisiw na to ay iisa lang. Hindi ko lang alam kung ano yung tawag sa pinapakain niya sa mga to, pero para siyang dara. Yung mga nalalaglag na pagkain ng mga sisiw ay hindi nasasayang kasi sa ilalim na to ay doon nakaabang yung mga malalaking manok. Pagkatapos pakainin ni Mama lahat ng mga alaga niyang hayop ay namulot naman kami dito ng mga nalaglag na buto kaninang tanghali sa bilao. Kailangan tong pulutin kasi ito na lang daw yung natitira niya na buto ng kalabasa na pwedeng itanim sa darating na tag-ulan. At bago nga sumapit dyan yung dilim ay napulot na rin naman namin lahat. See you lang for today's video. Thank you for watching!